Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Kasabay ng isinagawang pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Bangsamoro Government, ay itinampok ng Bangsamoro Information Office katuwang ang High Grounds Media ang isang documentary film na tumatalakay sa kwento, pinagmulan at pinaglaban ng Bangsamoro sa loob ng higit 40 taon. Ang docu-film na Transition ay nag-premiere po sa Mall of Alnor Cinemas noong January 24, 2025. Ang detalye sa report na ito. Sa layuning mapreserba at ipakita ang makasaysayang kwento ng peace process sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front upang makamit ang sariling gobyerno ng Bangsamoro na nagbunga ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM, isang documentary film ang handog ng Bangsamoro Information Office. Pinamagatang The Transition ang docu-film sa direksyon ng cinematographer na si Direk Balay Javier kasama ang overall production head ng batikang documentary at photojournalist na si Vijay Villafranca. Ilang buwang pagsasaliksik at mga serye ng interviews sa mga personalidad ang itinampok sa docu-film upang mas maintindihan ang usaping pangkapayapaan. The rationale really behind nung pagbuo nitong film na to is we want to share the narrative, our story in this transition period. This is a very critical stage in the Bangsamoro's history, and we wanted to share the story ng mga taong involved in laying down the foundations of the Bangsamoro Autonomous Region. So it was a challenging experience for us in the Bangsamoro Information Office, but very fulfilling because this is part of our mandate. We're here not just to share the stories or share the narrative, but it's also a call to action sa mga susunod na henerasyon to do their part, to put their heart into the service of the Bangsamoro people. Well, unang-una sa lahat, I think it gives justice for the transition period ng BARM for the last 6 years. It's not easy to encapsulate not just 6 years, but really 40 years of Bangsamoro peace process and the struggle as a whole. So we did our best, and just like what the Chief Minister ordered to us, the BIO, we made sure that it shares the story ng ating revolutionaries, ng mga everyday Bangsamoro, at lahat ng mga stakeholders na nag-play. So we're really happy that a lot of our audiences this afternoon were able to appreciate. And I know na just like what we said, tulad ng mga ibang pelikula, cliffhanger pa lang ito because we're fortunate that most of the people who watch here will be the next stars, the next storytellers of the next stories of the Bangsamoro. So it's a transition from the past, the present, and as the end of the film says, it's a direction towards the future. Nitong January 24, 2025, Biyernes, nag-premiere ang documentary film na The Transition sa Mall of Alnor Cinemas na dinaluhan ng ilang BARMM officials, mga manggagawa ng government service, mga mag-aaral, international partners, civil society organizations at iba pang sektor. Ang documentary film na ito ay naglalaman at tumatalakay sa kasaysayan ng Bangsamoro, particular ang mahabang pakikibaka tungo sa autonomiya at hustisya, kabilang ang mga sigalot, kasunduang pangkapayapaan tulad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang naging papel ng Moro Islamic Liberation Front at iba pang Bangsamoro leaders. Actually, isang malaking karangalan na mapanood ang The Transition, and bilang isang kabataan, I have been hopeful mula sa mga words na sinambit dun kanina sa movie, sa film. It was just hope. Yun yung nag-instill talaga sa akin na parang we are in progress. Transition na to, itong 6 na taon na to is still in progress. Marami pa tayong pagdadaanan, marami pa tayong pinagdaanan na, at marami pa tayong pagdadaanan. It was really an eye-opener, lalo na sa i-advise ko talaga sa mga kabataan ngayon na panoorin nila dahil nga dun sa mga impormasyon na kaya nilang i-connect yung simpatya nila sa panahon ngayon. It was really an eye-opener para sa mga kabataan na lumahok sila. Gawin nila yung best nila para sa Bangsamoro. Basically, kailangan lang natin ingatan kung ano yung nasimulan natin hanggang dulo. Kailangan natin ma-preserve yung hindi lang ang
Bangsamoro, kundi yung Islam sa Bangsamoro. Ang highlight talaga na tumatak sa akin na sinabi ni Bainon Caron na men should continue to recognize the women kasi sila yung isa sa mga kasali dapat sa pag-implementa decision making, lalo na sa decision making. Major takeaways po talaga yung mga kababaihan. Sa akin naman po, ang pinaka-highlights po dun sa movie is yung dalawang kabataan na naglalakad, yung sa Jovita Massacre sa Corregidor Island, kung saan sila ay tinur sila during that, sa Corregidor Island at na-curious sila sa mga bagay-bagay na kanilang nakikita. So, bilang kabataang Bangsamoro, napakabuti ng ganong gawain na dapat makialam at magpursige sa pag-aaral. Dapat hindi tayo para makatulong tayo sa Bangsamoro and also to learn the Bangsamoro struggle kung ano yung mga pinaghirapan ng ating mga leaders. As a youth ng isang Bangsamoro is kailangan natin bumalik sa ating roots or kung saan man tayo nagmula kasi hindi tayo makakapunta sa paroroonan natin kung hindi tayo babalik sa ating pinanggalingan. Maganda yung initiative nung mga producers, yung mga taong nasa likod nitong transition kasi naging way siya para mas maunawaan natin yung Bangsamoro history, kung ano yung pinaka punot dulo nito. Kailangan nating ma-appreciate na kumbaga mas lada ni Inisagantaw Saguna. Unlike before na kumbaga hindi tayo malaya, wala tayong freedom na ma-express yung mga sarili natin, wala tayong freedom na makapag-aral, wala tayong freedom na kumbaga i-spread yung da'wa. Kasabay ng Bangsamoro Foundation anniversary sa loob ng 6 na taong transition, maituturing na isang tagumpay ng Bangsamoro Information Office na makapagbigay ng ganitong uri ng docu-film na magsisilbing alaala sa ating lahat, lalo na sa mga susunod na henerasyon ng mga pinagdaanan ng usaping pangkapayapaan bago makamit ang tinatamasa nating sariling gobyerno. Isa itong inspirasyon sa lahat na mas magsikap pa upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon dahil tunay na pinagpala ang Bangsamoro. Inaasahan naman na mas malawak pa ang maaabot ng documentary film sa darating na mga araw. Johan Unayan, BIO News. Samantala, sa iba pang mga balita, agarang tulong ang ibinahagi ng Project Tulong Alay sa Bangsamorong Nangangailangan o Project Tabang ng Office of the Chief Minister sa 2 barangay na magkasunod na nasunugan sa Cotabato City nitong Biyernes. Sa pangunguna ni Project Tabang Manager Abubakar Edris at ng Rapid Reaction Team, tumanggap ang bawat pamilya sa Barangay Poblacion 7 at Rosary Heights 10 pansakala ng bigas, food packs, kitchenwares, emergency shelter kits at iba pang mga kagamitan na pansamantalang magagamit ng mga residente. Katuwang din sa nasabing pamamahagi ng tulong ang Ministry of Social Services and Development at Local Government Unit ng Cotabato City. Samantala, opisyal ng nilagdaan ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reforms sa ilalim ng pamumuno ni Minister Muhammad Yacoob ang isang Memorandum of Cooperation na Cattle Agribusiness Value Chain Development Project nitong January 23, 2025. Sa pakikipagtulungan sa Mindanao Development Authority at Southeast Asian Agritech Livestock Service Agri-Food Corporation INC, layunin ng inisyatibong ito na baguhin ang sektor ng agribusiness ng baka at palakasin ang cattle value chain, lumikha ng mga pagkakataong pang-ekonomiya at itaguyod ang napapanatiling produksyon ng mga baka sa buong rehiyon. Ipinahiwatig din ng Memorandum of Cooperation ang nagkakaisang pangako ng mga ahensya ng gobyerno, mga kasosyo sa pribadong sektor at mga organisasyong pangkaunlaran na baguhin at palawakin ang industriya ng agrikultura at livestock industry ng BARMM. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao dahil sa easterlies. Ayon sa Pag-asa, asahan na makakaranas po tayo ng kalat-kalat na pag-ulan. Kaya pinag-ingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatirang malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides.
manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at BARM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng BARM Ready at BARM Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BARM Ready sa inyong mga screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Johan Onayan Dipatuan, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po. Pagpalain, Bangsamoro.